Sa tingin mo, tama pa ba na maghintay ako? Alam mo kung ano yung masarap sa paghihintay? Yung paghihintay na may katiyakan. Doon may excitement, anak. Pero alam mo kung ano ang nakikita ko sa inyo. Wala kayong inaasahan, anak. Ang lungkot nyo parehas. Walang kasiguraduhan kung kailan. Dear love, 5 taon na akong nasa isang LDR o long-distance relationship sa isang AFAM. Siya si Kartner. Guwapo, bagets, at hindi mayaman. Tamang narinig ninyo, hindi siya yung inaasahan ninyong AFAM na matanda at mayaman. Kahit na ganoon, mahal namin ang isa't isa. O anak, mabuti at nakauwi ka na. Ang lakas-lakas ng ulan. Akala ko doon ka na matutulog sa coffee shop eh. Nako, Nay. Mabuti na lang si Jerry yung katrabaho ko. May sasakyan. Ayun, hinatid po ko dito. Talaga ba? Single ba yun? Ay naman, ikaw talaga. Di ba yun yung may gusto sa'yo, kamo? Oo, Nay. Pero tumigil na yun. Kasi nga sinabi kong may karelasyon na ako. Saka, Nay, wala nang makakatibag sa relasyon namin ng boyfriend ko, no? Oo nga, ang tagal nyo na. Pero hindi pa rin kayo nagkikita. Hindi naman pwedeng lagi lang kayong sa cellphone nag-uusap. 5 taon na ang nakakalipas. Pero hindi pa rin nyo nayayakap ang isa't isa. Tsaka, huy anak, isang ka ba pupunta? Kumain ka muna. Ay, tatawag na si Kartner. Saka kumain na po ako. Mapupuyat ka na naman yan. Kumain ka muna. Ayun na nga, Nay. Sige na, tumatawag na si Kartner. Mag-hi ka, ha? Hello, my love. Say hi to my mom. Hi, Mom. Ay, hello. You eat already? Oh, yeah. I'm done with my breakfast. How are you, Mom? I'm good. I'm good. Sige na, Nay. Bebe time na kami. Oh, sige anak. It's really rainy season here in the Philippines. I'm really sorry I just got home. That's okay. Soon I'll prep for my work. While you make coffee, I'm gonna be here flipping burgers. That's why we are meant to be. And you told me I can apply as a barista in your country, right? Yeah, that's definitely a dream. To be working with you, to see your face every day. Yeah, and it's been 5 years since we became couple. And I am just thinking, when will we see each other? I think it is too long and I haven't seen you. Marisol, you know I can't right now. I'm still juggling with my student loans, plus I'm still in college. To fly with you will cost me a lot of money, you know? I think we should wait more. Okay, my love. Please, Marisol, don't put too much pressure on me, because I really can't right now. Just wait, please. Okay. Good. I'll hang up now. Goodbye. Love you. I love you. O anak, tignan mo nga ito. Ang sabi, after 1 month ng pag-uusap, nagkita rin kami ni Afam. 1 buwan lang pumunta na agad dito sa Pinas. Kayo, 5 taon na. Nay naman. 19 pa lang kami ni Kartner nang magkakilala. Kaya for sure, di agad-agad yun makakauwi. Nakita mo naman yung Afam. Mukhang thunders na. Aba, teka, may nakita ako yung Nicole at Maliki ba yun? Yung nakikita ko dito na magjowa? Bata pa lang yun. 19 lang ata or 20, pero nakauwi na. Yung sayo, ang daming dahilan anak. Aba, 25 na si Kartner, di ba? Si kumpara naman talaga to si nanay. Masama yun. Dahil magkakaiba naman tayo ng sitwasyon. Isa pa, ang tagal mo nang kakilala si Kartner. Yun lang naman yung kulang sa kanya. Yung umuwi siya dito. Pero yung pagmamahala namin sa isa't isa, totoo yun. Sa kanay, alam mo naman yung sitwasyon ng buhay niya, di ba? Hindi naman siya mayaman.
Abay, kung magjojowa ka na lang rin ng ibang lahi, anak, doon ka na sa may kwarta. Sa panahon ngayon, hindi lang dapat puro puso. Batandaan mo ha, galing ka sa hirap. Malaki nga yung maliit naman yung bulsa. Ay, naku si nanay. Ay, teka lang, Nay, si Kartner. Hello, my love. Hey, love. I just got home. Are you going to work? Yes, I will work now. Let's talk again once I get home, okay? Okay. Take care. Love you. I love you. Video call at telepono ang nagdudugtong sa amin. Halos nasanay na rin kami ni Kartner sa ganitong setup. Pero syempre, sa likod ng bawat usap namin, ay ang kasabikan kong makita rin siya ng personal. Ay, naku. Umuulan na naman. Kakainis. Marisol! Sumabay ka na ulit sa akin. Oh, talaga? Naku, nakakahiya naman. Sige na. Huwag ka nang mahiya. Tara. Hintayin mo ako sa tapat ng coffee shop. Oo, sige. Hello, my love. I will just get home. Oh no. Is it raining again? Yes, it's really rainy season. Oh, did you receive my package? Package? Wait, you sent me one? Yeah. And I think it's in your home waiting for you. OMG! Thank you, love! Love! Wait, okay, I will hang up. I will come home now. Bye, I love you! Thank you ulit, Jerry. No problem. Anything for you. Kausap mo ba ulit yung jowa mo? Oo, kaya ako laging excited umuwi para lang makausap siya. Paano mo nakakaya yun na sa tagal ng panahon na hindi kayo magkasama, napapanatili niyo pa rin yung pagmamahal niyo sa isa't isa? Hindi ko rin talaga alam. Pero isa lang yung sigurado ako. Malaki yung tiwala namin sa isa't isa. Kasi sa totoo lang, kaya ako nagkaroon ng feelings sa'yo. Kasi lagi kitang nakakasama. Kaya hindi uubra sa akin yung long distance. Ano ka ba? Tigilan mo nga ako. Basta andito lang ako, Marisol. Once you're ready, at kung gusto mo talaga makaranas ng totoong relasyon, tulad nito, ako yung nandito para sa'yo. Inihahatid kita. Marami akong mga bagay na gustong iparana sa'yo. At saka, I'm sorry, Jerry. Pero mahal ko yung boyfriend ko. Ito na siguro yung huling beses na sasabay ako sa'yo, Ayoko lang kasi na magkaroon tayo ng misunderstanding. Ganun ko kamahal si Kartner. Pero habang tumatagal ang relasyon ko kay Kartner, ay mas tumitindi nga rin ang kagustuhan kong makasama siya ng personal. Lalo pa't napapaisip ako sa mga sinabi ni Jerry sa akin. Ngunit naniniwala akong malalampasan rin namin to. Pero hanggang kailan? Wow, love! You sent me many gifts! I love this perfume and also this promise ring! Yeah, because I promise you that we will see each other, okay? I hope we will see each other this year. This year? Marisol, I'm sorry. I don't think I can fly to you this year. I really have lots of things to do. Then, how about next year, by January? Even next year, I don't know. Wait, this is so confusing right now. I hold on to this promise ring like it means forever. But how can I keep believing when I still don't know when I'll finally see you? I promise you, I will do my best. I don't want to lose you, Marisol. Then why do you want me to wait for you for so long? When, Kartner? Please, tell me the exact date. I don't know what date. I wish I could give you one, but I really can't. Everything's just too uncertain right now. 5 years, Kartner. You make me wait for you for 5 years. Every birthday, every Christmas, I waited for you. And now, even just a date, you can't give me that? Marisol, it's not because I don't want to. You know I do. I think of you every single day. But
But thinking of me is not enough. Video call is not enough. Saying one day is not enough. I'm tired of counting some days. I want to hold you, not just seeing you here on screen. I'm doing my best, okay? You know that. I'm working double shifts just to save up, and And what if by the time you're ready, I'm no longer here waiting? Did you ever think of that? are you saying you're giving up on us? No. But I'm starting to wonder if I should. Please, love, don't say that. Then give me a date when? Give me one sure thing to hold on to. Because I'm breaking, partner. I really am. Mugtong-mugto ang mata, anak ha. Abay, dinig na dinig ko yung away nyo. Pero dumugo yung ilong ko. Hindi ko maintindihan eh. Paano ba naman, ma? Binigyan ako ng promise ring pero walang maipangakong araw kung kailan ako kikitain. Ay, ang daming dahilan ako. Sige, ma. Sagutin ko lang po. Tumatawag si Kartner. O sige, alis na rin muna ako ha. At mamamalengke pa ako. Love, you're still mad at me? No, I'm okay now. Love, I have an idea. Why won't we meet halfway? Halfway? I don't even have a passport, Kartner. My salary is not that high enough and I am the breadwinner of the family. Okay, I'm sorry. I didn't mean to add more weight to what you're already carrying. I also want to see you, but I just can't. Can you still wait for me? I don't know anymore. There's one more thing, love. This. Us. It's starting to mess with my focus. I'm thinking about this all the time when I can meet you. My mom's very concerned about me too. And she said if you can't wait for me anymore, maybe we should think about breaking up. I'm sorry, Marisol. I'm really sorry. Hindi ko alam kung mahal mo pa ba talaga ako. O mahal mo lang yung ideya ng meron tayong bukas. Pero hindi ko na alam kung kailan pa darating yung bukas na yun, Kartner. Pagod na ako. Wait. What did you say, love? Can you say that again? I'm sorry. If you can still give me an exact date when we will meet, maybe it is better for us to end this. Anak, kumain ka na. Puyat ka na kaka-Ingles, hindi ka pa ba kakain? Opo, Ma. Ma, sa tingin mo, tama pa ba na maghintay ako? Binibigyan ka ba niya ng dahilan para maghintay, anak? Alam mo kung ano yung masarap sa paghihintay? Yung paghihintay na may katiyakan. Doon may excitement, anak. Baka nga araw-araw masaya kang natutulog dahil ibig sabihin nun ay malapit na ulit kayong magkita. Pero alam mo kung ano ang nakikita ko sa inyo. Wala kayong inaasahan, anak. Ang lungkot nyo parehas. Walang kasiguraduhan kung kailan. Walang plano. Puro sana. Anak, gusto ko ring ipaalala sa'yo na parehas din kayong nagsisimula pa lang sa buhay. Kaya mas mahirap nga sa inyo ang magkita agad. Pasensya ka na, anak, ha? Kung isa pa ako sa dahilan kung bakit ka nalulungkot. Hindi ko dapat ikinukumpara si Kartner sa iba. Mahal na mahal ko po si Kartner, Ma. Mahirap po na hindi ko siya kasama, pero mas mahirap po sa akin yung wala siya sa buhay ko. Naiintindihan ko. Pero tandaan mo, anak, ha? Hindi mo kailangang sayangin ang kabataan mo sa balang araw. Ang tanong, kailan ka ba titigil sa paghihintay nang walang kasiguraduhan? Dear love, mahal ko si Kartner.
Pero tama bang ipaglaban kong relasyon sa isang taong hindi ko pa naman nakikita at nakakasama? Ako tong umaasa at naniniwalang balang araw, darating din siya. Ngunit siya naman ay hindi alam kung kailan siya pupunta. Totoong hindi ko kaya na wala siya pero nagdadalawang isip ako. Sapat na ba ang pagmamahal na to para mag-settle ako sa taong hindi ko nakasama sa personal sa loob ng 5 taon? Idagdag mo pa na kada makakanood ako ng mga video ng mga kapwa kong sinusundo ang mga mahal nila sa airport at malalaman kong wala pang 5 taon, nagkita na sila. Hindi ko maiwasan ang hindi magkumpara. Ngunit mayroon din naman akong nakitang success love stories na 6 na taon, 4 at 7 na naghintay. Ngunit nagkatuluyan rin naman. Maghihintay pa ba ako? O hindi na? Marisol! Kanina pa kita hinihintay. Sakay na. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ma, sa tingin mo, tama pa ba na maghintay ako? Alam mo kung ano yung masarap sa paghihintay? Yung paghihintay na may katiyakan. Doon may excitement, anak. Pero alam mo kung ano ang nakikita ko sa inyo. Wala kayong inaasahan, anak. Ang lungkot nyo parehas. Walang kasiguraduhan kung kailan. Dear Love, 5 taon na akong nasa isang LDR o long distance relationship sa isang AFAM. Siya si Kartner. Guwapo, bagets, at hindi mayaman. Tamang narinig ninyo, hindi siya yung inaasahan ninyong AFAM na matanda at mayaman. Kahit na ganoon, mahal namin ang isa't isa. It's kwento na ng Dear Love. At yan ang kwento ng ating Dear Love ngayong Feel Good Tuesday. Kwento ni Marisol talaga, Marisol at ni Kartner. Si Kartner ay isang AFAM. Ayan, kayo namang hula ko nung klaseng AFAM, Inglesero. Malamang taga-US or pwedeng taga-UK or anything. Marami namang European countries na marunong mag-English. Ako ay imagine na siya ay American guy. Ay! American Gen Z guy na AFAMis, ganyan. And of course, with the special participation of Jerry. Diba? Ano kaya ang eksena ni Jerry sa love life ni Marisol at ni Kartner. So, ayun nga ani ating napakinggan na sila ay nasa long distance relationship at hindi pa pala sila nagkikita for 5 years. So basically, LDR, hindi pa nagkikita, magkarelasyon. Pwede pala yun? Charot. Well, pwede naman yun, no? Alam mo naman na ang pag-ibig kahit na hindi mo pa talaga nakita physically, pero if you feel the love, pwede mo siyang mahalin, diba? And ang challenge nga lang sa kanilang relasyon ay long distance relationship. Pangalawa, hindi pa sila nagkikita. So basically, hanggang kailan kaya aasa itong si Marisol, hindi ba?
Kasi bilang magkarelasyon, kaya syempre gusto yung, alam mo yun, na magkasama talaga kayo, 'di ba? At least kahit papaano maramdaman nyo yung isa't isa, 'di ba? Yung sense of touch, kumbaga. Yan ang isa sa mga laging kulang sa long distance, 'di ba? Sense of touch para mas maramdaman siya na ba talaga, ganyan, hindi ba? Pero in all fairness 5 taon na LDR, ako believe ako doon sa mga taong magaling sa LDR kasi ako hindi ko talaga kaya yung LDR na yan. Though marami naman akong afam na nakakausap, but then again, I'm hindi sa punto na parang feeling ko nakakaubos ng oras, ganun, sa pagme-message and all. Pero kung mahal mo naman talaga, wala naman yan go lang, hindi ba? But anyway, so sa kwento nga ni Marisol at ni Kartner, bilang parehas pa lang sila nagsisimula in life, so basically itong yung afam na ito hindi ganun ka well off, hindi ba? So wala siyang chance pang makapunta sa Pilipinas. Ganun din naman si Marisol, hindi rin naman makalipad dahil nga nagbigay na ng options, meet halfway, di ba? Pero hindi rin naging efektibo yung meet halfway nila, diba? So, talagang feeling ko talagang magtitiis hanggang sa, ayan, dahil hindi na nga kinaya, naghiwalay sila. Ano ngayon ang special participation ni Jerry dito? Heto na. Ayan. So, itong si Jerry naman, isa sa mga parang katrabaho niya na kaibigan. Ayan, nung narinig nyo, hindi man full ang kanyang eksena ni Jerry, pero siya yung nagparamdam na andi dito lang siya. Hindi ba? Kapag ready na siya, ganyan. And nabitin talaga tayo sa huli at mukhang merong part 2 itong ating kwentong ito, hindi ba? So abangan naman natin sa sunod yung kwento ni Marisol at saka ni Jerry. Dahil natapos na nabukwan na natin yung yung Kartner and Marisol na nag-close na talaga, hindi ba? Ay nako, alam nyo sa ganitong relasyon, mahirap talaga mamili, hindi ba? And kung ako to ako lang to, iba-iba tayo ng mga ng mga sayings. Charot, hindi maihaw na. 'Di ba? Kung ako lang to, hindi ko siguro parang ititigil ko na yung mga ganitong eksena, lalo pat hindi pa magkikita, ganyan. Siguro bibigyan ko ng a couple of years, but not to the extent na 5 taon ako maghihintay or more than that para maghintay sa'yo. Ayun lang. So, hay nako naman, Kabisyo. But anyway, Kabisyo, yan ang ating kwento ng ating Dear Love ngayong Feel Good Tuesday. Sana nagustuhan natin, So, bukas uli sa panibagong kwento ng ating Dear Love. And of course, tuloy-tuloy pa rin ang ating kwentuhan sa ating Facebook page, Love Radio Palawan. At of course, sa aking Facebook page, Mama Morana. O siya, Kabisyo, tayo'y maghanap buhay muna. Ayan, magandang morning sa ating mga tagapanood sa ating Facebook page sa Love Radio Palawan at sa aking Facebook page sa Mama Morena. Ayan, so usapan ito na kaya mo bang maghintay sa tao mo, sa taong hindi mo sure kung hanggang kailan ka ba maghihintay. So basically, mahirap yan mahirap kumapit lalo na't hindi ka talaga sigurado Hindi ba? Para kang nasa dilim na kumakapa nang hindi mo alam kung ano yung kinakapa mo. Ganon. Pero ako, kahit madilim, kayang kumapa. Hindi ba? But, ayun, mahirap yon. Pero akin lang naman to. So, I will try na, sige, pag mga ganyang relasyon, kung mahal mo talaga, why not? Sige, i-go natin, i-push natin, diba?
Kasi kung ganun talaga. Pero kailangan meron kang limitation eh. Hanggang kailan ka maghihintay. Diba? Kasi sa 5 taon na yun and counting na alam mo yun, what if meron mas deserving sa palipaligid na magmamahal sa'yo at andyan lang din naman, 'di ba? Yung mas malapit sa iyo at willing kang mahalin, 'di ba? Siyempre, kung tayo pipiliin na natin yung mas malapit, 'di ba? Alam ko na yung AFAM ganyan talagang sagot sa kahirapan. Charot. Pero hindi sa kwentong to kasi yung si Kartner nagsisimula pa lang sa buhay. So basically, hindi niya alam. Kaya wala siyang sureness kung kailan siya makakapunta sa Pilipinas, diba? So, yun. So, para tuloy na alala ko yung kwento. Parang, I would say na meron akong slightly na eksena sa ganyan. Na parang meron tayong kinakausap na isang AFAM. Ganyan. Ramdam ko naman na gustong-gusto niya ako. Ganyan. He is a farmer na may kumpanya, 'di ba sa ibang bansa pag farmer ka, maano ka, 'di ba? Hindi siya yung parang farmer dito na farmer siya ng mga potatoes, ganyan. Sinabi ko talaga. Farmer siya ng potatoes, tapos noon basically so, nagde-deliver din siya ng mga potatoes sa mga tao. Alam niyo man sa Europa, diba? Mga potatoes talaga. Anyway, so, ganun siya. I'm not sure when kami nag-start na mag-talk, ganyan. But then, yun, I always ask him when he's coming here in the Philippines. He really can tell then when is that. Yun. Tapos, hindi ko hinahalukay kung bakit ganyan. Sige, okay lang naman din. And, do we have commitment? No. Hindi, parang ako, I don't want to get a commitment not until the time na, I see you and I really feel na ikaw talaga, diba? Because, iba yung pinapakita rin kasi behind the camera, behind your cellphone camera versus dun sa reality na magkasama kayo. Because you would know the person by the time na face to face, 'di ba? Lahat ng mga ugali niya, mga galawan niya, malalaman mo, 'di ba? But anyway, so ayun. So it's been a while until the time na nakapag-usap kami ng seryoso. Parang ayun, kaya rin pala siya medyo struggling and to say yes na gusto niyang pumunta dito sa Pilipinas to see me. Although ako na nag-offer I could also go to Europe, ganyan, since wala rin namang visa doon sa country na yun sa Pilipinas. Pag Pilipino ka versus doon sa country na yun, walang visa din naman. Alam niyo yan. I-research nyo sa Europe country na exempted ang Pilipinas sa visa. Ganyan. Diba? Well, anyway, so ganun siya. And paano ba to? Ayun, so nalaman ko nga na meron siyang malaking loan na binabayaran para to survive yung farming kasi nga nabumagsak yung farming niya nung during the pandemic. Ayun, so medyo malaki din nga talaga yung binabayaran niya. Parang 20,000 euro ata ganyan. But anyway, so yun, now I understand. And ako, while waiting, maybe I'm still not closing my doors to anyone else because ayun, again, wala rin naman akong commitment doon, ganyan. So kung ako kay Mirasol din, kasi committed siya, diba? And ako pag mga ganyan kalala, I don't think that I want to commit muna, not until the time that I met the person. Kasi that's the best. Yun yung dun na yung make or break nun kung talagang gusto ko pa talaga siya in physical touch, ganyan, diba? Kasi sa lagi ko lang nakakausap over the phone. Siyempre, I don't know what are the other moves, galawan niya along in everyday settings of his life, ganon.
Ay, nako naman talaga, no? Oh, so yan ang ating kwento ng Dear Love at kwento ko na lagi ako may kwento. Pili ko talaga may mga kwento din dito na nakaka-relate din naman ako ng kahit pa paano, ganyan. So, ayun, mamaya tuloy natin yung ating maharot advice sa radyo. Ayan, kung ano nga ba yung dapat na gawin. Let's make it balance, ganon, diba? Kung ipupursue mo pa ba o hindi na. At again, nasa tao naman yan kung ipupursue niya pa ang paghihintay or hindi na. Kung feeling niya na, kung feeling mo sobra-sobra na parang you are beyond the limitation na ganyan, na hindi mo na kaya, pwede mo nang putulin. Pero kung kaya mo pang magtiis, sige lang, diba? But then again, sa mga panahon na naghihintay at umaasa ka, meron ding taong ibang umaasa sa'yo na willing at then na maghintay sa'yo at andyan lang sa tabi mo. Oy! Nakaabangan natin ang panibagong kwento niya ni Marisol at ni Jerry. Malay mo, in the next few days, ma-feature naman yung kwento nila. Diba? Siya, Kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa ating Facebook page sa Love Radio Palawan at sa aking Facebook page, Mama Morena. See you again tomorrow for another chikahan ng Dear Love. Kaya make sure na laging nakatutok. Please follow our Facebook page. Ayan. Maraming salamat. Muli ako nag-iisang mamaharot na pwede mong mamahalin ng sagad-sagaran. Mama Morena, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Bye!